Habang nanonood ako ng pelikula sa cellphone ko sa isang konsyerto, bigla kong napansin na nakatingin sa akin ang lahat sa paligid. Kinabahan ako at akala ko nahuli na ako, pero pagkatapos noon, inagaw ng campus crush ang cellphone ko. Ang lalaki mo na pero nanonood ka pa rin ng mga ganito. Umuwi ka na sa akin ngayon. Sa isang iglap, hinawakan ng campus crush ang kamay ko at hinila ako papunta sa bahay niya. Teka, kunin ko muna ang susi ng bahay ko. Sinasabi ko na sa iyo, huwag kang gagawa ng kalokohan, ha? May fiance na ako at hindi ako pwedeng makipagrelasyon sa ibang babae. Itinulak ako ng campus crush sa kama at sinabi, ang tanga mo talaga. Ako kaya ang fiance mo simula pa noong 15 ka. Huwag ka nang magsalita dyan, maghubad ka na. Tingnan nyo, nandito na si Tao Kingle, ang campus crush. May dala pa siyang milk tea. Sa sigaw na iyon, lahat ng bagong estudyante sa pagtitipon ay tumingkayad para tumingin sa may pintuan. Ang mga bagong estudyante na nakikinig sa nakakainip na talumpati ng mga opisyal ng eskwelahan ay biglang nagkaroon ng campus crush ng Tianhai University. Paano nila mapipigilan ang sarili nila? Nabalitaan ko na si Tao Kingle ang pinakamagandang campus crush sa loob ng 100 taon simula nang maitatag ang eskwelahan. Siyempre, gusto nilang makita ang ganda niya. Noong mga oras na iyon, naboboring din ako sa talumpati ng mga opisyal ng eskwelahan, kaya hindi ko napigilang lumingon sa pintuan. Tama nga, ang babaeng binansagang numero 1 campus crush sa kasaysayan ay napakaganda. Ang mukha niya ay perpekto na, at ang katawan niya ay mas maganda pa. Diyos ko, ang ganda! Hindi nakapagtataka na siya ang pinakamagandang campus crush sa loob ng 100 taon ng Tianhai University. Tumutulo na ang laway ko. Hoy, huwag kang tumunganga dyan. Ang ganda na nga ni Tao Kingle, may kaya pa. Hindi kanya maaabot kahit kailan. Uy, bakit may dalang milk tea si Tao Kingle? Parang second year student na siya, bakit siya nandito sa pagtitipon ng mga bagong estudyante? Dahil sa tanong na iyon, naging interesado ang lahat. Bakit kaya may dalang milk tea si Tao Kingle sa pagtitipon ng mga bagong estudyante? Sa isang iglap, nagbulungan ang lahat ng bagong estudyante. Tiningnan ko si Tao Kingle ng ilang beses at hindi ko napigilang humanga. Totoo nga ang sabi-sabi. Maputi, maganda ang mukha, mahaba ang binti, napakaganda. Mas maganda pa kaysa sa mga sikat na artista. Gayunpaman, tiningnan ko lang siya ng ilang beses at agad ding iniwas ang tingin ko. Kahit gaano pa siya kaganda, wala akong pakialam. May fiance na ako at siguradong hindi ako makikipagrelasyon sa ibang babae. Kahit 15 taon ko nang hindi nakikita ang fiance ko at hindi ko alam kung ano na ang itsura niya ngayon, ayon sa kasunduan, sa katapusan ng taon na ang kasal namin. Yakag-yakag ni Tao Kingle ang milk tea niya habang naghahanap sa gitna ng mga bagong estudyante. Mukhang may hinahanap siya. Nang makita ang sitwasyon, may agad na nagpresinta. Kingle, may maitutulong ba ako? Ako ang team leader ng mga volunteer sa pagtitipon ng mga bagong estudyante. Pamilyar ako sa lugar na ito. Kung may hinahanap ka, pwede kitang tulungan. Isang matangkad na lalaki mula sa student council ang lumapit. Halata namang gusto niyang makipagkilala kay Tao Kingle. Pero sayang, hindi man lang siya tinignan ni Tao Kingle. Hindi na kailangan, ako na lang ang hahanap. Salamat na lang. Sabi ni Tao Kingle habang patuloy na naghahanap sa gitna ng mga tao. Mas lalong naging interesado ang mga bagong estudyante. Sino kaya ang hinahanap ni Tao Kingle? Siguradong hindi basta-basta ang taong hinahanap niya. Kingle, nandito ako. Biglang tumayo ang isang gwapo at mayaman na lalaki mula sa gitna ng mga bagong estudyante. Siya ang representative ng batch ngayong taon, ang pangalan niya ay Hong Mingliang. Napakagwapo niya at galing sa may kayang pamilya. Nang makita ng mga bagong estudyante si Hong Mingliang, lihim silang humanga. Hindi nga basta-basta ang taong hinahanap ni Tao Kingle. Siya ang representative ng batch ngayong taon. Hindi lang gwapo, may kaya pa. Masasabi talagang siya ang isang tunay na heartthrob. Maraming babaeng estudyante ang humahanga sa kanya. Kaya naman, natural lang na siya ang hanapin niya. Pero sayang, tumigil lang ang tingin ni Tao Kingle sa kanya ng isang segundo. Nang makumpirmang hindi siya ang taong hinahanap niya, lumipat siya ng tingin at patuloy na naghanap sa ibang grupo ng mga tao. Nakaramdam ng hiya si Hong Mingliang nang makita ang tingin ni Tao Kingle sa kanya.
Dahil sa tiwala niya sa sarili, akala niya siya ang pinuntahan ni Tao King Le. Paano niya akalaing wala siyang balak na hanapin siya? Nang makita ang senaryong iyon, mas lalong nagtaka ang mga bagong estudyante. Sino ba talaga ang hinahanap ni Tao King Le? Kahit si Hong Mingli ang hindi niya pinansin. Akala ko pa naman ang heartthrob ang pinuntahan niya. Hindi pala. Si Hong Mingli ang talaga, assuming. Akala mo naman kung sino siya. Pagkatapos hanapin ang isang linya ng mga bagong estudyante, yakag-yakag ulit ni Tao King Le ang milk tea niya at naglakad papunta sa ibang direksyon. Walang malay na sinundan ng tingin ng mga bagong estudyante ang bawat galaw ng campus crush. Bigla, nakita na ni Tao King Le ang taong gusto niyang hanapin sa isang sulok. Makikita sa mukha niya ang saya at binilisan niya ang lakad papunta sa direksyong iyon. Nang makita ng mga bagong estudyante ang ekspresyon ni Tao King Le, alam nilang nahanap na niya ang taong gusto niyang hanapin. Agad nilang sinundan ng tingin. Gusto nilang malaman kung sino ang taong hinahanap ni Tao King Le. Ang linya na pinuntahan ni Tao King Le ay may 20 tao, puro lalaki. May gwapo, may matalino at may kaya. Hula ng mga bagong estudyante kung kanino titigil si Tao King Le. Pumunta si Tao King Le sa huling pwesto sa sulok ng linyang iyon. Junior, para sa iyo ang milk tea na ito. Taos pusong binigay ni Tao King Le ang milk tea sa harap ko. Dahil sa senaryong iyon, nagulat ang lahat. Pagkatapos nilang makarecover, kinuha ng ilan ang cellphone nila para pikturan ako at si Tao King Le. Sino kaya siya? Nagawa niyang puntahan mismo ni Tao King Le para bigyan ng milk tea. Medyo gwapo lang naman siya. Bakit binigyan ni Tao King Le ng milk tea? Hindi ko pa siya nakikita kahit kailan. Hindi lang ang iba ang nagulat, naguguluhan din ako. Anong nangyayari? Bakit bigla na lang ako binigyan ni Tao King Le ng milk tea? Hindi ko naman kilala si Tao King Le. Nang makita akong nakatayo, inilapit ulit ni Tao King Le ang milk tea sa akin. Junior, ayaw mo ba ng milk tea? Tanong ni Tao King Le habang nakakunot ang noo. Sa pagkakataong ito, nabaliw na ang mga bagong estudyante. Kilala si Tao King Le bilang isang cold goddess. Walang lalaking nagawang manligaw sa kanya. Kahit ang mga regalo tinanggihan niya. Pero ngayon, ang cold campus crush na ito ay hindi lang mismo nagdala ng milk tea, nakatingin pa kay Zhang Cheng na para bang may kakaiba. Medyo naguluhan ako. Bigla na lang akong binigyan ni Tao King Le ng milk tea at sa harap pa ng maraming tao. Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Habang nagdadalawang isip kung tatanggapin ko ba o hindi, biglang may narinig akong boses sa ulo ko. Ding! System, perpektong bigating nagtagumpay sa pagkonekta. Pagpipilian isa, tanggapin ang milk tea mula kay Tao King Le. Ang gantimpala, 100 beses na cashback sa lahat ng gastos. Pagpipilian 2, tanggihan ang milk tea mula kay Tao King Le. Ang gantimpala, 0 centimeters ang ikli sa'yo. Narinig ko ang boses ng system at medyo napatigil. Pero agad akong nakarecover. Ito siguro ang tinatawag nilang system sa mga nobela. Pero medyo nakakalito ang mga pagpipilian. Sa ngayon, nakatingin sa akin ang lahat ng lalaki sa paligid. Parang gusto na nila akong sunugin. Kung tatanggapin ko ang milk tea mula kay Tao King Le, hindi ba ako magiging sakit sa ulo nila? Pero kung hindi ako tatanggap, 0 centimeters ang ikli sa'yo. Paano na ang masayang buhay ko pagkatapos nito? 1 segundo lang akong nagdalawang isip at nagpasya na akong piliin ang unang pagpipilian. Tanggapin ang milk tea mula kay Tao King Le. Kumpara sa masayang buhay ko sa hinaharap, hindi big deal ang mainggitan ng ibang tao. Salamat sa milk tea, senior Tao. Sabi ko at tinanggap ang milk tea mula kay Tao King Le. Pero medyo nagtataka pa rin ako. Bakit kaya bigla na lang akong binigyan ni Tao King Le ng milk tea? Kumpleto na ang misyon. Gantimpala, 100 beses na cashback sa lahat ng gastos. Validity period, 24 oras. Maximum cashback, 1,000,000. Senior Tao, pwede ko bang itanong kung bakit mo ako binigyan ng milk tea? Gusto ko talagang malaman ang sagot. Hulaan mo. Mahiwagang humiti si Tao King Le. Halata namang hindi pa sasabihin ni Tao King Le ang dahilan kay Zhang Cheng. Nakaramdam siya ng helplessness. Sige, salamat sa milk tea, senior Tao. Lihim akong bumuntong hininga at tinanggap na lang ito.
Sabi ng system na tanggapin ko ang milk tea, hindi ako pwedeng tumanggi. Paalam, Junior. Tandaan mo, ikaw lang ang pwedeng uminom ng milk tea na to. Aalis na ako. Lumingon at mumiti si Tao Kingle sa akin at pagkatapos ay umalis na. Nag-iwan siya ng pabango na nakabibighani. Dahil sa ngiting iyon, nagulat ulit ang lahat. Sikat si Tao Kingle bilang isang cold goddess. Hindi pa siya ngumingiti sa kahit sinong lalaki. Pero ngayon, umiti siya sa bagong estudyanteng ito. Ang ganda pa ng ngiti niya. Nakakabighani talaga. Natulala ang mga lalaki sa lugar na iyon. Sinundan pa rin ang tingin nila si Tao Kingle hanggang sa nawala na siya sa mga tao. Pagkatapos umalis ni Tao Kingle, itinuon ng lahat ang atensyon nila sa akin. Lalo na ang 3 kong kaibigan sa kwarto. Zhang Cheng, ang galing mo. Nagawa mong bigyan ka ni Tao Kingle ng milk tea. Ano bang relasyon nyo? Sabi ng matabang si Wang Hao na may halong inggit. Campus crush na si Tao Kingle, personal kang binigyan ng milk tea. Sa isang iglap, magiging sikat ka sa eskwelahan. Sabi ng payat na si Lingyang habang tinitingnan ang milk tea sa kamay ni Zhang Cheng. Inaasam ko ito. Humihikab si Liu Anhao. Nakaramdam ako ng helplessness. Sa totoo lang, hindi ako masyadong gusto ng milk tea. Masyadong matamis. Pero sinabi ni Tao Kingle na ako lang ang pwedeng uminom ng milk tea na to, kaya kailangan ko itong itago at ako lang ang uminom. At tungkol naman sa mga tingin ng inggit ng ibang lalaki, hindi ko na lang pinansin. Pagkatapos ng pagtitipon ng mga bagong estudyante, hindi ako bumalik sa dormitoryo. Sa halip, lumabas ako ng eskwelahan mag-isa. Kakakuha ko lang ng gantimpala na 100 beses na cashback sa lahat ng gastos, syempre gusto ko itong subukan agad. Higit pa, 24 oras lang ang validity period, hindi pwedeng sayangin. Pagkatapos lumabas ng eskwelahan, pumunta ako sa isang convenience store na malapit doon at bumili ng isang bote ng mineral water. Ang gastos, 3 yuan. Matagumpay na gumastos ang may-ari ng 3 yuan. Cashback 300 yuan. Ang natitirang oras ng validity period ng gantimpala ay 23 oras. Ang maximum cashback ay 1,000,000. Pagkatapos tumunog ang system, nakatanggap ako ng text message sa cellphone ko. Nakadeposito sa bank account mo ang 300 yuan. Balance 1,328 yuan. Kinuha ko ang cellphone ko at tinignan ito. Naging masaya ako agad. Totoo nga ang 100 beses na cashback. Gumastos ng 3 yuan, cashback 300 yuan. Napakaganda ng 100 beses na cashback. May 23 oras pa. Magpatuloy sa paggastos. Mayroon pa akong 1,300 yuan sa account ko. Kailangan kong sulitin ang 23 oras na ito para gumastos at kumita ng sapat na 1,000,000 yuan. Kung hindi, masasayang ang gantimpalang ito. Sakto namang nagutom ako. Kakain muna ako. Hinimas ko ang tiyan ko. 7 na, maliban sa milk tea na binigay ni Tao Kingle, buong hapon wala pa akong kinakain. Sa 100 beses na cashback na gantimpala, syempre gusto kong kumain ng masarap at mamahaling pagkain. Pagkatapos, tiningnan ko ang Fan Ngoy restaurant sa tapat ng eskwelahan. Isa itong mamahaling restaurant. Dito kumakain ang karamihan sa mga mayayamang estudyante. O isang empleyado sa opisina na may mataas na posisyon na malapit doon. Simula nang bumagsak ang aming pamilya, napakamatipid ko ng mabuhay. Kadalasan, ang aking kinakain ay napakasimple. Kung wala ang gantimpalang ito na 100 beses ang balik, siguradong hindi ako kakain sa marangyang restaurant na ito. Pagbalik ko sa aking dormitoryo, ang puso ko ay kumakalabog pa rin ng mabilis. Kahit ang aking mga pisngi ay bahagyang namumula. Ang pagbigay ng milk tea kay Zhang. Sa harap ng maraming tao. Sa totoo lang, para sa isang babae, nakakaramdam din siya ng kaba. Ngunit ang personal na pagbigay ng regalo sa kanyang kasintahan, na hindi niya nakita sa loob ng 15 taon, nakakaramdam pa rin siya ng labis na kagalakan. Kaya lang, hindi siya nakilala ni Zhang Cheng. Ito ay nagdulot ng kaunting panghihinayang kay Tufanla. Nakakainis na nakababatang kapatid. 15 taon pa lang tayong hindi nagkita, hindi mo na ako nakilala. Ang iyong kasintahan.
Mahinang sumimangot si Tuthanlak. Tumayo siya sa harap ng salamin at tiningnan ang kanyang sarili sa loob ng ilang sandali. Tutal, 15 taon na rin ang nakalipas mula nang huli kaming nagkita. Talagang nagbago na ako ng malaki. Ang chubby na batang babae noon. Ngayon ay naging isang magandang dilag na. Nagpalit pa ako ng pangalan. Hihe, hindi ko rin siya masisisi kung bakit hindi niya ako nakilala. Palihim na nagalak si Tuthanlak. Sa sandaling iyon, isang magandang figura ang nagmamadaling pumasok. Hindi pa nakikita ang tao. Ang boses ay umalinggaw na sa buong dormitoryo. Tuthanlak, may malaking balita. May malaking balita. Nagmamadaling pumasok si Lambach Ithi. Sa likod niya ay may 2 pang babae na nagmamadali ding sumunod. Lumalabas sa kanilang mga mukha ang pagkausyoso tungkol sa tsismis. Anong malaking balita? Nakaupo si Tuthanlak sa silya, nagpapahangin-hangin habang kumakain ng mansanas. Tuthanlak, tatanungin kita. Dumalo ka ba sa orientation ng mga bagong estudyante kanina? Naghahabol hininga na tanong ni Lambach Ithi. Malinaw na kung gaano siya kabilis tumakbo. Yun, pumunta ako. Tumango si Tuthanlak habang kumakain ng mansanas. Ang kalmadong tono na iyon ang nagpabaliw kay Lambach Ithi. At sa 2 pang kaibigan sa kwarto. Naku! Kaya totoo ang mga post sa intranet ng school. Espesyal kang bumili ng milk tea. Para ibigay sa isang freshman na lalaki. Muling nagtanong si Lambach Ithi na may kasabikan sa kanyang mukha. Sino si Tuthanlak? Siya ang pinakamagandang dilag sa loob ng 100 taon. Simula nang itatag ang Finhai University. Simula nang tumapak siya sa Finhai University. Hindi mabilang na mga lalaki ang nabaliw sa paghabol sa kanya. Sa kanila ay hindi nawawala ang mga gwapo. Mayaman, mga talentadong tao, mga celebrity. Kung pagsasamahin, sapat na para palibutan ang Finhai University ng ilang beses. Ngunit, tinanggihan ni Tuthanlak ang lahat ng pagtatangka ng mga ito. Binansagan bilang pinakamalamig na diyosa sa kasaysayan ng Finhai University. Kaya, ang isang malamig na diyosa na tulad niya ay kusang pumunta sa orientation ng mga bagong estudyante ngayong gabi para magbigay ng milk tea sa isang freshman. Nakakagulat ito. Kasabay nito, nag-udyok din ito ng malalim na pagkausyoso ng 3 kaibigan niya sa kwarto. Tuthanlak, totoo bang pumunta ka sa orientation ng mga bagong estudyante para magbigay ng milk tea sa isang freshman? Isa pang kaibigan sa kwarto. Si Liu Zianhin ay hindi rin napigilang magsalita. Tuthanlak, bilisan mong sabihin. Totoo ba ang mga post sa intranet ng school? Ang natitirang kaibigan sa kwarto. Si Deep Taidlan ay nagtanong din na may nagmamadali at mausisang mukha. Tuthanlak, bilisan mo. Ang 3 kaibigan sa kwarto ay nakatitig ng malaki kay Tuthanlak. Desididong linawin ang tsismis. Nahihiya si Tuthanlak dahil nakatitig sa kanya ang 3. Hindi niya inaasahan na mabilis na ipopost ng mga bagong estudyante na iyon ang tungkol sa pagbibigay niya ng milk tea sa intranet ng school. Ngayon, kahit gusto niyang itanggi, hindi niya magagawa. Nilunok ni Tuthanlak ang mansana sa kanyang bibig at tumango bilang pag-amin. Pumunta ako para magbigay ng milk tea sa isang freshman na lalaki. Ang mga salitang ito ang nagpatulala sa 3 kaibigan sa kwarto. Ang number 1 dilag sa kasaysayan ng Finhai University. Ang pinakamalamig na diyosa ng Finhai University. Personal na nagbigay ng milk tea sa isang lalaki. Naku! Sinasapian ka na ba, Tuthanlak? Hindi kaya gusto mo ang freshman na iyon? Anong hitsura niya? Gwapo ba siya? Siguradong mayaman siya, di ba? Anong angkan siya? Bilisan mong sabihin. Bilisan mong sabihin. Sumiklab ang apoy ng tsismis sa 3 kaibigan sa kwarto. Gusto nilang malaman ang lahat. Nakatitig sila sa mukha ni Tuthanlak na hindi kumukurap. Nahihiya si Tuthanlak dahil nakatitig sa kanya. Gusto rin niyang sabihin sa kanila na si Zhang Cheng ay ang kanyang fiancé. Ngunit malinaw na hindi pa ito ang tamang oras. Bahagyang umiiwas ng tingin si Tuthanlak at nagpaliwanag. Huwag na kayong maghula.
Nakipagpustahan lang ako sa isang kaibigan sa club. Natalo ako kaya kailangan kong magbigay ng milk tea sa isang freshman. Kaya pumili lang ako ng random. Nagtatago pa rin siya sa amin. Sabihin mo na ang totoo. Gusto mo ba ang freshman na iyon? Nakapamaywang silang batch isay na may mukhang nagmamakaawa. Ang pagsasabi ng katotohanan ay magpapagaan ng iyong parusa. Ang pagtanggi ay magpapabigat nito. Bilisan mong sabihin ang totoo. Hindi kami naniniwala na natalo ka sa pustahan. Kaya ka nagbigay ng milk tea sa kanya. Si Liu Zanhin ay mayroon ding mukha ng pagwasak ng kaldero para lamang malaman ang katotohanan. Gusto naming marinig ang katotohanan. Kung hindi mo sasabihin ang totoo, kikilitiin namin kayo. Sabi ni Diptyque Zanvo habang itinaas ang kanyang mga kamay. At nagpanggap na kikiliti. Dahil hindi sila tumigil sa pagtatanong. Kailangan nang ilabas ni Tuthanlak ang kanyang huling baraha. Hindi ko talaga kayo niloloko. Ang katotohanan ay katulad ng sinabi ko. Pagkasabi nito, biglang nagbago ng paksa si Tuthanlak. Ay, hindi na rin pala maaga. Anyayahan ko kayong kumain ng hapunan sa Than Nguoi Restaurant, ha? Itigil na natin ang usapan dito, okay? Hindi maitatanggi na. Si Tuthanlak ay isang tusong babae. Alam niya na ang tatlong kaibigan niya sa kwarto ay mga die-hard foodie. Kaya sinadya niyang gamitin ang pagkain para ilihis ang kanilang atensyon. Tulad ng inaasahan pagkarinig nila. Naimbitahan sila ni Tuthanlak na kumain sa Than Nguoi Restaurant. Agad nilang inilipat ang kanilang atensyon. Okay, dahil ililibre mo kami, papatawarin ka na namin pansamantala. Tumigil na si Nabsat Dcec at ang iba pa. Nakahinga ng maluwag si Tuthanlak pagkarinig nito. Pumasok ako sa Than Nguoi Restaurant. Nagpareserba ng isang pribadong silid at nagsimulang mag-order ng mag-isa. Guwapong waiter. Gagamit kami ng cellphone para mag-order. Iscan mo ang EDC code na ito para makapag-order ka. Magili na sabi ng waiter. Kasabay nito, itinuro niya ang isang EDC code sa sulok ng mesa. Sige, salamat. Ngayon lang ako gagamit ng cellphone para mag-order. Dati. Ang mga restaurant na pinupuntahan ko ay napakasimple. Direkta lang naming sinasabi ang pangalan ng pagkain o minamarkahan. Ang order sa papel. Dito, kailangan pang mag-order sa pamamagitan ng cellphone. Nang makita ko ang presyo ng mga pagkain, palihim akong napalunok. Mas mahal ang mga pagkain dito kaysa sa ibang restaurant. Halimbawa, parehong eggplant na may giniling na karne. Ang presyo ay maaaring doble kaysa sa labas. Siyempre, mas elegante rin ang tawag dito. Dati, kung makikita ni Zhang Cheng ang isang mamahaling menu tulad nito, siguro bigla na lang siyang aalis. Pero ngayon, sa gantimpalang 100 beses ang balik. Siyempre, mas mahal, mas mabuti. Miss, gusto ko ang Australian lobster na ito. High-grade abalone mula sa malalim na dagat. 8-sided emperor crab, royal fried rice. Kasama ang isang bote ng masarap na wine. Sa huli, isang imperial bird's nest para tikman. Parang bagong yaman ako. Nakita ng waitress na nag-order ako ng pinakamamahaling pagkain sa restaurant. At sabay-sabay pa. Nag-alinlangan siya. Guwapo, sigurado ka bang makakakain mo ang lahat ng inorder mo? Sinuportahan ng restaurant namin ang clean plate movement. Hindi pwedeng magsayang. Dalhin mo na lang lahat. Konti pa nga ang inorder ko. Kung hindi ako nag-aalala na hindi ko maubos, baka mas marami pa akong i-order. Hindi nagtagal. Ang mga inorder ni Zhang Cheng ay sunod-sunod na dinala. Guwapo, kumpleto na ang mga inorder mo. Masiyahan ka. Napakagiliw ng waitress. Noong bata ako, kumakain ako ng mga mamahaling pagkain na ito. Pero simula nang bumagsak ang aming pamilya 15 taon na ang nakalipas. Hindi na ako nakakain ito. At naging napakahirap ng buhay. Dahil may napakaraming masasarap na pagkain, hindi na ako mahihiya. Matagal ko na itong pinapangarap. Kinuha ko ang chopstick at nagsimulang kumain. Hindi lamang maganda ang serbisyo sa Than Nguoi Restaurant. Masarap din ang pagkain. Mas masarap ito kaysa sa mga ordinaryong restaurant.
Ang sarap. Mas masarap ito kaysa sa mga restaurant sa labas. May dahilan kung bakit mahal. Matagal na akong hindi nakakakain ng ganito. Habang kumakain ako, si Tuthenlak kasama ang tatlo niyang kaibigan sa kwarto ay dumating din sa Fan Nguyen Restaurant. Ang pagdating ng number 1 dilag sa kasaysayan ng Finhai University, agad na nakaakit ng pansin ng maraming tao. Sa Fan Nguyen Restaurant, maraming estudyante na kumakain dito. Bukod sa Finhai University, mayroon ding mga estudyante mula sa ilang kalapit na universidad. Marami na ang nakarinig o nakakilala kay Tuthenlak. Ang walang kapantay na dilag na ito. Kaya nang lumitaw siya, natural na naging sentro siya ng atensyon ng buong restaurant. Lalo na ang mga lalaki na halos hindi maalis ang kanilang mga mata sa kanya. Halos tumulo na ang kanilang laway. Tuthenlak, sa tuwing kasama ka namin, nagiging background na lang kami para mas mapansin ka. Hindi man lang kami tinitingnan ng mga gwapong lalaki. Sabi ni Iset DC na may kalungkutan. Maganda rin naman siya. Pero kung ikukumpara kay Tuthenlak, talagang magkaiba sila ng malaki. Yise, huwag ka nang magbuntong hininga. Ngayon, kailangan nating kainin ng husto si Tuthenlak. Nakangiting sabi ni Liu Zainhin. Tama, dapat nating kainin siya ng husto. Pagkarinig nito, hindi na nalungkot si Tsat DC. Sa simula, gusto nilang pumili ng isang pribadong silid. Pero sinabi ng waiter, napuno na ang mga pribadong silid ngayon. Kaya kailangan nilang pumili ng isang lugar na malapit sa bintana. Sa malaking silid para umupo. Tuthenlak. Ngayon, hindi na kami mahihiya. Pagkaupo ni Liu Zainhin, kinuha niya ang kanyang cellphone. Iniscan ang EQ code ng restaurant at nagsimulang mag-order. Ngayon ako ang manlilibre. Mag-order lang kayo ng malaya. Nakangiting sabi ni Tuthenlak. Si Tuthenlak talaga ang modelo ng isang mayaman at magandang dilag. Hindi lang siya maganda. Ang pamilya to ay ang Finhai Group, na may mga negosyong nakakalat sa buong bansa, na nagkakahalaga ng trilyon sa merkado. Si Tuthenlak mismo ay mayroon ding maraming scholarship. Kaya hindi siya kinakapos sa pera. Dahil sinabi na ni Tuthenlak, hindi na nag-alinlangan sina DC at ang iba pa. Nagsimula silang mag-order. Pagkatapos kong kumain, lumabas ako sa pribadong silid. Labis akong nasiyahan sa pagkain na ito. Gumastos ako ng kabuang 7,500 yuan. Hindi ko maisip na gagastos ako ng ganito kalaki sa isang pagkain. Pero ngayon, hindi ko nararamdaman na mahal ito. Sa kabaliktaran, sa tingin ko mura pa nga ito. Kasabay nito, binigyan din ako ng sistema ng 750,000 yuan. Labis akong nasasabik nang makatanggap ng ganito kalaking halaga ng sabay-sabay. Nakakuha na ako ng KSB 750,000. Kailangan ko pang gumastos ng KSB 250,000 para makakuha ng buong rebate. Sa pag-iisip na ito, sabi ka kong lumabas at gumastos ng pera. Pero nang tumingin ako sa paligid, bigla kong napansin na ang tingin ng lahat ng customer sa Fan Nguyen Restaurant ay nakatuon sa isang direksyon. Wala sa sarili akong sumunod sa tingin nila. Nakita ko ang 4 na babae na nakaupo sa malapit sa bintana. Ang isa sa kanila ay ang number 1 dilag sa kasaysayan, si Tuthenlak, na nagbigay sa akin ng milk tea kanina. Siya pala. Hindi nakapagtataka na nakaakit siya ng maraming tingin. Hindi nakakagulat na binansagan siyang number 1 dilag sa kasaysayan ng Finhai University. Palihim akong bumuntong hininga. Paalis na sana ako nang bigla kong naalala ang isang bagay. Kailangan ko pa ng ESP 250,000 para makuha ang maximum rebate. O gumastos na lang ako para sa kanya? Sakto naman, nagbigay siya sa akin ng milk tea kanina. Babawi ako sa pamamagitan ng paglilibre sa kanya sa isang pagkain. Sa tingin ko napakatalino ko. Sa pag-iisip na ito, bumalik ako sa counter. Miss, gusto kong bayaran ang bill para sa table number 14 na malapit sa bintana. Ang bill sa table number 14 na ay nagkakahalaga ng ESP 2,000. Tiningnan ng may-ari ang listahan at sinabi, bakit grabe 2,000 lang?
Medyo nawalan ako ng pag-asa. Ibig sabihin, kulang pa rin ako ng KSP 500. Hindi ko magagamit ang buong KSP 250,000 para sa rebate. Pero mabilis akong nakaisip ng solusyon. Miss, magdagdag ka ng isang French mouse cake para ibigay kay Tuthanlak sa table number 14 na. Sabihin mo na lang na raffle ng restaurant ninyo ito. Binigyan ako ni Tuthanlak ng isang basong milk tea. Babawi ako sa pamamagitan ng raffle. Tinatawag itong pagbayad ng utang. Sige po, gwapo. Ang kabuang halaga ay RSP 2,500. Tiningnan ako ng may-ari at sinabi. Iniisip ng may-ari na palihim akong may gusto kay Tuthanlak. Kung direkta akong magbibigay ng pera, tatanggihan ako. Kailangan ko lang gamitin ang pamamaraang ito para palihim na bayaran ang bill para kay Tuthanlak. Nakita na ng may-ari ng restaurant ang maraming pagkakataon na gustong bayaran ng mga lalaki ang bill para kay Tuthanlak. Pero sa huli, tinatanggihan sila. Ako lang ang gumamit ng paraan ng raffle para palihim na bayaran si Tuthan. Sayang at nag-isip ng mali ang may-ari. Gusto ko lang kumita mula kay Tuthan. Kasabay nito, nagpapasalamat ako sa kanya sa pagbibigay ng milk tea. Pagkatapos kong magbayad, agad na nag-feedback ang sistema. Ang paggastos ng 2,500 isu ay nagbabalik ng 250,000. Nagamit na ang 100 na refund para sa paggastos. Napakagaling! Sa 1,000,000 marami akong magagawa. Pagkatapos kong magbayad, lumabas ako. Nang ako'y makalayo na. Tapos na rin kumain si Tuthan at pumunta sa counter para magbayad. Ate, table number 14 na, magbabayad na po. Kinuha ni Tuthan ang kanyang telepono para magbayad. Ngunit nakatanggap ng di inaasahang impormasyon. Miss T, may raffle program ang aming restaurant ngayon. Sakto namang nanalo ang mesa ninyo. Kaya libre na ang mesa na ito. Bukod pa rito, may libreng French mouse cake. Sabi ng may-ari. Kasabay nito, personal niyang iniabot ang French mouse cake. Kay Tuthan Zat Bitit Vai, Liu Zainhin at sa iba pang kaibigan sa dorm. Napakasaya nila nang marinig ito. Buti naman at nanalo tayo ng libreng pagkain. May libre pa tayong French mouse cake. Mahigit 500 pa naman ito. Nakatingin si Tlad Jeffy sa French mouse cake. Na nagpapakitang gusto niya ito. Hindi lang siya. Gusto rin ng dalawa pa niyang kaibigan sa dorm. Ang French mouse cake na ito. Kahit katatapos lang nilang kumain. Ang French mouse cake na ito ang specialty ng Than Ngoy Restaurant. Matagal na nilang naririnig na masarap ito, kaya gusto na nilang matikman. Pero medyo sumimanggot si Tuthan Hindi siya naniniwala na mananalo sila sa raffle. At may libre pa silang cake na nagkakahalaga ng mahigit 500. Ate, huwag mo akong lokohin. Sino ang nagbayad para sa akin? Matalino si Tuthan Isang tingin pa lang, alam na niyang may kakaiba. Agad na lumamig ang kanyang mukha. Ayaw niya sa mga lalaking nagbabayad para sa kanya. Pakiramdam niya may utang na loob siya sa kanila. Totoo pong raffle ito ng aming restaurant. Gusto pa ring magsinungaling ng may-ari. Pero matatag si Tuthan sa kanyang iniisip. Ate, kung hindi ka magsasalita ng totoo, hindi na kami kakain dito sa susunod. Hindi masayang sabi ni Tuthan Ayaw niyang may ibang magbayad para sa kanya. Pakiramdam niya may utang na loob siya sa kanila. Nang marinig ito ng may-ari, pinagpawisan siya ng malamig. Ang pagkain ni Tuthan sa restaurant ay nakakaakit ng maraming lalaki. Sa loob lang ng 1 oras. Simula nang pumasok si Tuthan sa restaurant, malaki ang itinaas ng bilang ng mga lalaking pumunta. Direkta nitong tinulungan ang kita ng tindahan. Sige na nga. May isang lalaking ang nagbayad para sa inyo. At sinabi niyang bigyan kita ng cake. Sabi rin niya na sabihin ko na raffle ito ng restaurant. Talaga? Sino siya? Gusto ko siyang bayaran. Kakalabas lang niya. Yung lalaking nakaitim na t-shirt sa pinto. Itinuro ng may-ari ang isang lalaki malapit sa pinto. Tumingin si Tuthan sa direksyon na itinuro ng may-ari.
Nagulat siya nang makita niyang si Kiren, Tidede pala iyon. Siya. Ate, sigurado ka ba na siya? Biglang nagulat si Ethan Ike. Hindi niya inaasahan na ang nagbayad ay ang kanyang fiancé. Hindi kilala ni Napiran Tided, Zat Bithid Vi, Liu Zainhin at ng iba pa ang lalaki. Akala nila iisa itong manliligaw ni Ethan Ike. Siya nga. Nagbayad siya ng 2,500. Kakalabas lang niya. Kung hahabulin mo siya ngayon, maabutan mo pa siya. Tumango ang may-ari. Kung siya pala, wag na. Aayain ko na lang siyang kumain sa susunod. Biglang sumaya ang maliit na mukha ni Ethan Ike. Sa wakas ay may dahilan na siya para yayain itong kumain. Nag-aalala siya na wala siyang pagkakataon para lapitan si Kiren Tidede. Ngayon, sa wakas ay may pagkakataon na siya. Then sino iyong lalaking iyon? Bakit mo tinanggap na magbayad siya? Biglang sumingit si BC Vi na nagpapakita ng pagtataka. Tumingin din sina Dipfitnanth at Liu Vainhin na nagtataka rin. Hindi sila sinagot ni Ethan Ike at sinadya pang tumakbo palabas. Ay, huli na. Kailangan na nating umuwi. Sa mga susunod na araw. Kailangan pa nating maghanda para sa recruitment ng mga bagong miyembro ng painting club. Sabi ni Ethan Ike at mabilis na tumakbo palabas. Nang makita ito ni Nadvev Bisidvai, Liu Zainhin at ng iba pa. Alam nilang ayaw sabihin sa kanila ni Ethan Ike. Agad silang sumunod sa kanya. Niloko na naman tayo ng babaeng iyan. Hindi na tayo magtatanong. Pero yung French mouse cake, ibabahagi mo ba sa amin? Hindi pwede. Binili yun para sa akin. Mahigpit na niyakap ni Ethan Ike ang French mouse cake. At tumakbo sa harapan. Natatakot siyang maagaw ito. Ito ang unang regalo na binili sa kanya ng kanyang fiancé. Pagkatapos ng 15 taon. Kailangan niya itong ubusin. Pagdating ko sa dorm, wala roon ang 3 kong kaibigan sa dorm. Hindi ko alam kung saan sila pumunta sa ganitong oras. Ako lang muna ang nasa dorm. Umupo si Tiran Tided sa kama. At kinuha ang kanyang telepono. Ang wallpaper ng kanyang telepono ay isang larawan ng isang batang babae. Na chubby pero cute. Ang pangalan ng batang babae ay Tidao. Ito ay larawan na kinuna ni Kiren Tided, 15 taon na ang nakararaan. Ang batang babae na nagngangalang Tidao. Ang fiancé ni Kiren Tided. Noong bata pa sila, malapit ang kanilang mga pamilya. Kaya isinaayos ng kanilang mga magulang ang kanilang kasal. Naaalala ko pa noong bata pa ako. Madalas kaming maglaro ni Tidao. Para siyang batang klingi na laging sumusunod sa akin. Kahit mas matanda sa akin si Tidao ng 1 taon. Minsan para siyang nakababatang kapatid na babae. Talagang umaasa siya sa akin. Minsan, naiirita ako sa kanya. At sinasabi kong umalis na siya. Pero bumubulong siya at sinasabing, asawa mo ako sa hinaharap. Kung nasaan ka, dapat naroon din ang asawa mo. Magkasama sila sa loob ng maraming taon. At nagkaroon ng malalim na ugnayan. Masasabing sila ay magkababata. Hanggang 15 taon na ang nakalilipas, nagkaroon ng malaking pagbabago sa Beijing. Para protektahan ang negosyo ng pamilya B, kinailangan nilang ilipat ang kanilang negosyo mula Beijing patungo sa Tianhai City. Lumipat din ang buong pamilya sa Tianhai City. Hindi inilipat ng pamilya B Rengo ang kanilang negosyo. At nanatili sila sa Beijing. Ang dahilan kung bakit tinalikuran ko ang top university ng Tsinghua para mag-aral sa Tianhai University ay dahil kay Tidao. Dahil nasa Tianhai City si Tidao. Gayunpaman, simula nang magkaroon ng malaking pagbabago sa Beijing 15 taon na ang nakalilipas. Bumagsak ang pamilya B Rengs na nanatili sa Beijing. Nabankrupt ang kumpanya at kinailangan akong iuwi ng nanay ko sa bahay ng kanyang mga magulang. Simula noon, umasa na lang ako sa iba. Samantala, pagkatapos lumipat sa Tianhai ang pamilya B, lalong umunlad ang kanilang negosyo. Sa loob lang ng 15 taon, tumataas ang halaga ng kanilang negosyo ng ilang beses. Naging top company sila. Malaki ang agwat ng 2 pamilya ngayon.
Nag-aalala ako na hindi kikilalanin ng pamilya G ang engagement na ito dahil bumagsak ang pamilya ko. Kaya sa ngayon, kailangan kong magsikap para makuha ang pagkilala mula sa pamilya G. Sa ganitong paraan lang ako magtatagumpay na pakasalan si Tidao. Tutuparin ko ang pangako namin noon. Kinabukasan, pagka-uwi ni Ethan mula sa klase, pumasok si Tlat Disivay sa kwarto na may dalang sulat. May nakapangalang Tiugyaw ba dito? Bakit may nagpadala ng sulat sa dorm natin? Tiningnan ni V ang sulat. Pero walang nakasulat na pangalan ang tatanggap. Para sa'yo yan, Dan Eke. Kailan ka pa nagpalit ng pangalan sa Tiugyaw? Ang dati kong pangalan ay Tidao. Ngayon ay nagpalit ako ng pangalan sa Dan Eke. Ang Tiugyaw ang nickname ko. Sabi ni Dan ito habang kinukuha ang sulat. Nang makita niyang galing ito sa kanyang lola, agad siyang sumaya. Ang lola niya lang ang tumatawag sa kanya ng Tiudao. Matagal na siyang hindi tinatawag ng iba pa sa kanyang pamilya. Sa pangalan niyang Tidao, tinatawag na nila siyang Dan Eke. Alam talaga ng lola ko ang nararamdaman ko. Inihanda na niya ang custom-made wedding dress para sa akin. Hindi katulad ni tatay, na hindi man lang binanggit ang engagement namin ni Kiren Tidith. Fan F. Ano nang iningiti-ngiti mo dyan? Wala. Itinago ni Tethan Eko ang sulat. At kumuha ng malaking bag ng snacks mula sa kabinet. Nang makita ni LBC Vai na kumuha si Tethan Def ng malaking bag ng snacks, nanlaki ang kanyang mga mata. Dan Eke, kailan ka pa nagtago ng maraming snacks? Nagugutom ako, bigyan mo ako para makakain ako. Sabi ni LBC Vai at kusa niyang kinuha ang bag. Pero mabilis na hinawakan ni Dan Eke ang bag ng snacks. Hindi ko pwedeng ibigay sa'yo ang bag ng snacks na ito. Kung gusto mo, bibili na lang ako mamaya. Mahigpit na hinawakan ni Dan Eke ang bag, na nagpapakitang protektado niya ito. Natatakot siyang agawin ito ni Ted Bisit Vai. Anong nangyayari sa'yo lately? Ang weird mo. Sabihin mo nga, kanino mo balak ibigay ang bag ng snacks na yan? Dati, kung may snacks sa dorm, nagbabahagi sila. Hindi pa sila nagiging protective sa pagkain. Pero nitong mga nakaraang araw, ilang beses nang naging protective si Ethan F. sa pagkain. Kahit yung French mouse cake kahapon, hindi man lang niya sila pinatikim. Malinaw na may kakaiba kay Ethan F. Sa classroom, nakikinig akong mabuti. Nang malapit nang matapos ang klase, biglang sumulpot si Ethan F. sa pinto ng classroom. Nang sumulpot ang beauty queen, naghiyawan ang mga estudyante sa classroom. Grebe! Hindi ba't siya si Ethan F.? Ang campus beauty ng Tianhai University. Bakit siya pumunta sa classroom natin? Napakaganda! Hindi nakapagtatakang siya ang #1 campus beauty sa kasaysayan ng Tianhai University. Ang ganda-ganda niya. Kung pwede ko lang siyang makasama. Kahit bawasan pa ang buhay ko ng 15 taon o kailang. Dream on. Kahit bawasan pa ang buhay mo ng 100 taon. Hindi ka pa rin niya papatulan. Nagbubulungan ang lahat. Lalo na ang mga lalaki. Halos lumuwa na ang kanilang mga mata. Gusto nilang umakyat agad para humingi ng number. Sa lakas ng ingay, napansin ko rin ang pagdating ni Ethan Eke. Pero sinulyapan ko lang siya. At agad na kumalma at inayos ang aking notes. May fiancé na ako, si Tidao. Wala akong interes sa ibang babae. Kahit na campus beauty pa siya. Di nagtagal, tumunog ang bell. Tumakbo palabas ang mga lalaki. Halos agad nilang napalibutan si Ethan Eke. Pero ang unang sinabi ni Ethan Eke ay, hinahanap ko si Tiren Tidith. Nagulat ang lahat nang marinig ito. Ang dakilang campus beauty ay pumunta para hanapin si Kiren Tidith. Anong nangyayari? Ang mga naiinggit na tingin ay nakatuon kay Tiren Tidith. Samantalang siya, naguguluhan din. Hindi ba ako titigilan ni Ethan F. na ito? Pero lumapit pa rin ako kay Ethan F. Senior B, anong kailangan mo sa akin? Junior, snacks ito para sa'yo.
Sabi ni Ethan at iniabot ang bag ng snacks sa akin. Nakikita ko rin sa kanyang mga mata ang pag-asa. Nagulat na naman ang lahat nang marinig ito. Ano nang nangyayari? Si Ethan ko ay nagdala ng pagkain kay Tyrion Tidese. Anong ibig sabihin nito? May mali ba? Ano ba nang meron kay Tyrion Tidin? At sunod-sunod siyang pinupuntahan ni Ethan Ese. Breaking news. Si Ethan ko ay nagdala ng pagkain kay Junior. Kinuha ng mga estudyante ang kanilang mga telepono. At kinuhanan ng litrato sina Tyrion Tididi at si Ethan Eke. Ito na ang pinakamalaking balita sa Tianhai University ngayon. Nagulat din ako. Bakit nagdala ng pagkain sa akin si Campus BTC? Hindi naman tayo magkakilala. Sabi ko, ayaw kong tanggapin ang pagkain. Ayaw kong magkaroon ng anumang ugnayan kay Campus BTT. Hindi ba't pag madalas magkita, nagiging magkakilala na? Ngumiti si Ethan Eke. Malinaw na nagdadahilan lang siya. Pero hindi ako makasagot. Ayaw kong tumanggap ng anumang bagay ng walang kapalit. Hindi ko gustong tanggapin ang pagkain. Ayaw kong magkaroon ng maling akala ang mga tao. Nang makita niyang hindi ko pa rin tinatanggap, nag-isip si Ethan Eke. Para pasalamatan ka sa panlilibre mo sa akin ng dinner kagabi. At maraming salamat sa cake. Masarap ang French mouse cake. Sabi niya. Nang marinig ito, gulat na naman ang lahat. Grabe. Nilibre pala ni Tyrion Tididi si Campus BTT ng dinner kagabi. Nice one. Nagdi-date ba sila? May panlilibre, may regalo. Hindi pwedeng mag-date ang Diyosa. Huwag kayong maghinala. Nakatingin ang mga lalaki sa amin na naiinggit. Medyo nagulat din ako. Hindi ko inaasahan na alam ni Ethan Eke na ako ang nagbayad sa dinner kagabi. Nagkakamali na sila ng akala. Gusto ko lang sanang kumita mula sa kanya noon. Ngayon, mukhang hindi na siya nagsisisi. Junior, hindi mo ba gusto ang snacks? Kung ganun, yayain kitang kumain mamaya para makabawi ako sa panlilibre mo sa akin ng dinner kagabi. Sa wakas, sinabi ni Ethan ang kanyang dahilan. Dahil dito, nagulat na naman ang mga lalaki. Siya pa rin ba ang cold goddess ng Tianhai University? Bakit hindi siya cold kay Tyrion Tidese? Hindi lang siya nagbigay ng snacks. Yayain pa niya si Tyrion Tidese na kumain. Sobrang swerte ni Tyrion Tidese. Bumuntong hininga ako. Lumaki ang problema ko. Sa totoo lang, ayaw kong magkaroon ng anumang rumors kay Ethan Eke. Kung malaman ni Tedao na nagkaroon ako ng rumors kay Ethan Eke sa universidad, anong mangyayari? Ayaw kong saktan ang aking fiancé. Pero nang tatanggihan ko na sana siya. Nagsalita ang sistema. Ding! Nagsimula ang Perfect Tycoon System Mission. Pagpilian. Tanggapin ang imbitasyon ni Ethan na kumain at tanggapin ang kanyang snacks. Gantimpala, 1-0 investment return. Tanggihan ang imbitasyon ni Ethan Eke. Gantimpala, lumiit ang iyong ano ng 1 sentimetro. Naguguluhan ako nang marinig ang sistema. Anong nangyayari? May mission na naman. At ang gantimpala sa pagtanggi ay lumiit ang aking ano ng 1 sentimetro. Talagang sinasadya akong pahirapan ng sistemang ito. Senior K, gustong-gusto ko ang snacks mo. At gusto ko rin kumain kasama mo mamaya. Nagpanggap akong masaya. Pero sa totoo lang, ayaw ko. Talaga? CJ, mamaya, 6 magkita tayo sa restaurant. Para sa'yo ang mga snacks na ito. Paalam, Junior. Inaasahan kitang makita mamaya. Pagkatapos niyang sabihin ito, kumanta si Ethan habang paalis. Halata namang masaya siya. Nang makitang umalis ang Diyosa, napatulala ang lahat. Nasaan na ang cold goddess? Bakit para siyang pursuer ni Tyrion Tidese? Nagbigay ng snacks, yayain pang kumain. Hindi na nila kayang intindihin. Sobrang gulat sila sa kanilang nakita. Agad akong bumawi. At habang nakatingin ang lahat sa pag-alis ni Campus BTT, sumingit ako para hindi nila ako mapalibutan. Pagka-uwi ko sa dorm,
Agad kong isinara ang pinto. Buti na lang at mabilis akong tumakbo. Kung hindi, napalibutan na ako. Bumuntong hininga ako at inilagay ang bag ng snacks sa mesa. Tiran, Tide, napakagaling mo. Ang bilis mong tumakbo. Ano ng relasyon mo kay Campus BTC? Bakit kanya binigyan ng milk tea? Tapos binigyan ka pa niya ng snacks. Tapos yayain ka pa niyang kumain. Tiran, Tide, magkaibigan tayo, hindi kita isusumbong. Sabihin mo sa akin ang totoo. Gusto ko lang malaman kung ano nang nangyayari.